Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga ka-istorya! Welcome back to At Home with Mardy. Bago tayo magsimula, nais ko munang magpasalamat sa isa sa ating mga viewers na si Bona Rosales Ramos Labores para sa inyong magandang comment at patuloy na suporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panunood at paglalaan ng oras upang mag-iwan ng komento. Ang inyong mga mensahe at encouragement ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon na ipagpatuloy ang paggawa ng mga documentary vlog tungkol sa mga klasikong pelikulang Pilipino. Sana ay patuloy ninyo akong samahan sa ating paglalakbay sa kasaysayan ng ating pelikula. Now, let's begin our featured story. May mga pelikulang nagkukwento ng digmaan at mayroon ding mga pelikulang hindi lamang naglalarawan ng karahasan kundi ipiniramdam ang tunay nitong epekto sa buhay ng tao. Noong 1982, isang pelikulang Pilipino ang nagpakita na ang pinakamalaking trahedya ng digmaan ay hindi lamang ang mga putok ng baril, kundi ang unti-unting pagkawala ng ating pagkatao. Ito ang Oro Plata Mata, isang obra maestra na hanggang ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamahalagang pelikula sa kasaysayan ng Philippine cinema. Ako si Mardy at welcome sa At Home with Mardy. Sa episode na ito, alamin natin ang kwentong sa likod ng Oro Plata Mata, ang kahulugan ng kakaibang pamagat nito at ang 7 verified facts na nagpapatunay kung bakit nanatili itong isa sa pinakamahusay at pinakama-impluwensyang pelikulang Pilipino na nagawa kailanman. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Oro Plata Mata? The title comes from an old Filipino belief, isang paniniwala na nagpapakita kung gaano ka-unpredictable ang takbo ng kapalaran. Oro or gold represents wealth, privilege, at ang pangakong marangyang buhay. Plata or silver speaks of a more modest life, hindi man maluho pero sapat at stable. At pagkatapos na riyan ang mata, isang salitang may mas mabigat na kahulugan, sumisimbolo sa kamatayan, malas at pagkawasak. Sa pelikula, hindi lang basta simbolo ang tatlong salitang ito, naging isang journey sila, isang unti-unting pagbagsak mula sa ginhawa at kasaganaan papunta sa hirap at trahedya. Sa kabuuan, ipinakita ng Oro Plata Mata ang isang malalim na katotohanan na ang kapalaran ng tao ay pwedeng magbago anumang oras at ang yaman o ginhawa kahit gaano pa ito kasigurado ay hindi permanente. So here are 7 verified facts about the movie Oro Plata Mata. Number 1, isa ito sa pinakamahalagang pelikula ni Peque Gallaga. Oro Plata Mata marks the directorial debut ni Peque Gallaga, ang kanyang pinakaunang full-length feature film bilang direktor. Pero kahit first film pa lang, hindi ito dumaan ng tahimik. Agad itong gumawa ng ingay at kinilala bilang isang major achievement sa Philippine cinema. Sa simula pa lang, pinatunayan na ni Gallaga na hindi lang ito simpleng debut, kundi ang pagdating ng isang makapangyarihang bagong boses sa mundo ng pelikula. Verified fact number 2, a film recognized at the Metro Manila Film Festival of 1982. In 1982, Oro Plata Mata stepped onto one of the country's biggest cinematic stages,
the Metro Manila Film Festival. Hindi lang ito basta sumali, it dominated. The film earned multiple major honors, kabilang ang Best Picture, Best Director, Best Screenplay, Best Cinematography, at Best Production Design. Bawat award ay patunay ng lalim, husay at vision ng pelikula. Higit pa sa simpleng pagwalis ng mga parangal, naghatid ito ng isang malinaw na mensahe na ang artistic excellence at compelling storytelling ay pwedeng magsama at kapag nagawa ng tama, kayang mag-iwan ng pangmatagalang marka sa Philippine cinema. Verified fact number 3, ang pelikula ay kinunan sa Negros Occidental. To bring its story to life, Oro Plata Mata turned to the rich landscapes of Negros Occidental. Dito, sa gitna ng centuries-old ancestral houses at malalawak na hacienda, the film found not just a setting but a living piece of history. Bawat koridor, bawat lumang pader at bawat bukirin ay may dalang bigat ng nakaraan na nagbigay ng striking authenticity sa paglahad ng kwento. Sa huli, ang mga lokasyong ito ay hindi lang naging background. Naging bahagi sila ng mismong narrative. Mga tahimik na saksi sa pag-angat, pagbagsak, at pagbabago ng mga karakter. Verified fact number 4, a visual masterpiece in Philippine cinema. Oro Plata Mata stand as one of the finest examples of cinematography sa kasaysayan ng Philippine cinema. From the sweeping landscapes ng mga hacienda hanggang sa madidilim na bahagi ng kagubatan, bawat frame ay parang isang obra, carefully crafted, deliberate, at punong-puno ng damdamin. Sa pagitan ng ilaw, kulay at komposisyon, hindi lang basta nagko-capture ng images ang pelikula. Nagkukwento ito. Isang unti-unting pagbagsak na makikita mismo sa visuals hanggang ang mundo ng mga tauhan ay nagbabago mula sa liwanag at kasaganaan papunta sa dilim at desperasyon. Sa ganitong paraan, ang cinematography ay hindi lang isang technical achievement. Nagiging sarili nitong wika na naglalahad ng emosyonal at psikolohikal na paglalakbay ng mga karakter sa gitna ng kaguluhan ng digmaan. Verified fact number 5, hindi nito ginawang romantiko ang digmaan. In Oro Plata Mata, war is not painted with glory. It is exposed kung ano talaga ito. Instead of focusing sa heroic soldiers or romanticized battles, inilalapit ng pelikula ang lente nito sa tunay na epekto sa tao. Gutom, takot, trauma, pang-aabuso, at ang unti-unting pagkawala ng moralidad. Scenes unfold not as triumphs kundi bilang mga sandali ng survival kung saan ang dating pribilehiyo ay nawawala at ang pagkatao mismo ay nasusubok. The characters are not elevated by war, binabago sila nito madalas sa masakit at hindi na maibabalik na paraan. Ang ganitong klaseng portrayal ay nagpapakita ng raw gruesomeness of war. Ipinapakita ang brutalidad nito nang walang pagpapaganda o pag-romanticize. At marahil, ito ang dahilan kung bakit nanatili ang lakas ng pelikula. Dahil kahit lumipas na ang maraming dekada, ramdam pa rin ito. Hindi lang bilang isang kwento ng nakaraan, kundi bilang isang paalaala kung paano binabago ng digmaan ang buhay. Winawasak ang mga ilusyon at inilalantad ang pinakamadilim na katotohanan ng tao. Verified fact number 6, a gathering of remarkable talents on one screen. Oro Plata Mata brought together some of the most respected at talented na actors ng kanilang panahon. Bawat isa ay nagbigay ng performance na nag-iwan ng malalim na marka sa Philippine cinema.
Kabilang dito sina Cherry Hill, Sandy Andolong, Gina Alahar, Jewel Torre, Manny Ojeda, Fedes Cuyugan Asensio at Ronnie Lazaro. Isang cast na kalaunan ay naging simbolo ng kahusayan. Sa screen, ang kanilang portrayals ay raw, intimate at tunay na makatao. Hindi lang sa dialogue na buhay ang kanilang mga karakter, kundi sa damdamin na ipakita ang takot, conflict at pagbabago dulot ng digmaan. Marami sa kanilang performances ay itinuturing ngayon bilang ilan sa pinakamahuhusay sa kanilang mga karera na lalong nagpalalim sa emotional impact at enduring power ng pelikula. And verified fact number 7, isang pamana na patuloy na nabubuhay sa paglipas ng panahon. More than 4 na dekada matapos itong ipalabas, Oro Plata Mata ay nanatiling isang timeless classic sa Philippine cinema. Regular itong isinasama sa mga listahan ng greatest Filipino films, isang patunay na ang impact nito ay hindi kumukupas sa pagdaan ng panahon. Sa mga classroom at film schools, pinag-aaralan ang pelikula hindi lang dahil sa kwento nito, kundi dahil sa crafts, themes at bold vision na dala nito. At sa mga retrospectives at film festivals, patuloy itong nabubuhay. Paulit-ulit na ipinapalabas bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating sinihan. Sa paglipas ng mga taon, pinatunayan ng Oro Plata Mata na ang tunay na sining ay hindi nawawala. Patuloy itong nagbibigay inspirasyon sa bagong henerasyon at nagpapaalala ng kapangyarihan ng isang kwentong tapat at hindi malilimutan. Bakit mahalaga ang pelikulang ito? Ang tunay na kalaban sa Oro Plata Mata ay hindi lamang ang digmaan. Ito ay ang takot, ang gutom, ang desperasyon, at ang tanong kung hanggang saan kayang isuko ng tao ang kanyang prinsipyo upang mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit nanatiling makapangyarihan ang pelikula hanggang ngayon. Hindi lamang ito isang historical drama, isa itong paalaala kung gaano kahalaga ang ating pagkatao sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng kasaysayan. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo ang dokumentaryo na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa At Home with Mardy at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang ating mga susunod na documentaries tungkol sa mga klasikong pelikulang Pilipino. Sa inyong palagay, bakit nanatiling makapangyarihan ang Oro Plata Mata kahit mahigit 4 na dekada na ang lumipas? May mga aral ba mula sa pelikula na mahalaga pa ring tandaan sa kasalukuyan? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Babasahin ko ang inyong mga komento. Hanggang sa muli, ako si Mardy. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng At Home with Mardy.